It still is a beautiful Monday morning and welcome to another episode of the Ledipo Business Hour. Magnegosyo tayo. Kahit po tayo ay binagyo nitong nakaraang linggo, maganda pa rin po ang ating umaga ngayon at medyo lumalabas na po si Haring Araw. So, welcome again to our another business talk here at the Ledipo Business Hour. Of course, this is being brought to you by the provincial government of Albay, now being headed by our beautiful acting governor, Baby Glenda Ong Bongao. And of course, this is being helped and supported by the Provincial Information Office headed by Attorney Marilu Duca Castillo. This is a project or program of the Local Economic Development and Investment Promotion Office, and I am your Ledipo officer, Jamie Florence Estrada Ribaya, your host for this morning. And lagi po natin itong ginagawa na nag-iimbita po tayo ng mga local business owners dito sa probinsya ng Albay upang magkwento ng kanilang journey sa pagnenegosyo. And our goal is to inspire and motivate you all to also open your own businesses here in the province of Albay. Syempre gusto nating maging entrepreneurial hub of excellence, and we want to be the most preferred investment area not only here in the region but in the whole country as well. So, kahit po tayo ay binagyo, maraming mga businesses ang naging apektado ng bagyong Christine. Sana po lahat tayo ay muling lumaban at ipagpatuloy lamang po natin kahit may mga challenges po tayo sa ngayon. So, before we proceed to the formal interview, I just want to let you know kung ano po ang aming mission and vision at kung ano-ano po ang mga servisyon pwede ninyong makuha sa aming opisina. So, please watch this short video po. Mandates. The Local Economic Development and Investment Promotion Office is mandated to facilitate, prepare, coordinate, and execute local economic development and investment promotion policies, programs, projects, and activities in compliance with DALJ Memo, Circular Number 2010-113. Vision. Ledipo Albay envisions to make the province of Albay the most preferred investment destination by providing a welcoming environment that provides ease in doing business, effective mechanisms, accurate and timely business information, and assistance to potential investors and partners. Mission. Ledipo Albay aims to foster the economic development and investment opportunities in the province of Albay through its various programs, projects, services, and activities. About the services. Local Economic Development and Investment Promotion is an office that is ready to assist potential investors and partners, private, individual or group, both foreign and local, and the general public, in terms of capacity building, advocacy promotion, marketing and product development assistance for the increased economic development and investment in the province of Albay. And we're back. Sa mga kabubukas pala ng inyong mga Facebook pages and channels, welcome to another episode of the Ledipo Business Hour. Magnegosyo tayo. This is our 77th episode na po. And today, meron naman tayo makakasamang isang business owner na magkukwento ng kanyang journey sa pagnenegosyo, friends and family. Join me in welcoming Ma'am Marica Paran del Rosario, owner of Cafe Fabrica. Good morning and welcome to the program po. Good morning. Ayan. So, tell us about your business po. Ano po itong klase ng business ang meron kayo? Cafe Fabrica is basically a coffee shop. Nag-serve kami ng mga coffee and waffles and other mga homegrown na pagkain like sisig and mga silog. And yun, basically it's a coffee shop talaga.
Coffee Shop po. Okay, and where is the store located, ma'am? Nasa Kimantong, Daraga, Albay siya. A few meters away from Shell, Daraga lang po. Few meters away from Shell, Daraga, yung nasa kanto po. Oo. So, ito po ba yung paakyat na ng Papuntang Sorsogon. Sorsogon? Oo. Oo. Pero nandun lang siya sa, bago umakyat, nandun lang siya sa left side if you're going to Sorsogon. Left side. Okay. So, malapit lang. Walking distance lang from Shell. Shell, yeah. Mga 3 to 4 minutes. Very nice. Maganda yung location ni ma'am. So, kailan niyo po binuksan itong business? Noong September 2022. 20, almost 2 years. 2 years years na. na, Oo, September. nag-second anniversary na. Congratulations po. And Cafe Fabrica, why po ito ang napilit nilang name ng coffee shop? Okay, so kaya siya naging Cafe Fabrica kasi yung building kung saan siya nakalagay used to be a factory ng mga bags. Kasi yung pamilya namin from started 50 years ago, yun talaga yung source of livelihood, yung export ng Abaca bags. So, fabrika talaga siya. So, that's why, yun yung naisip kong ipangalan. Cafe Fabrica. Kasi pabrika. Oo, kasi talaga, pabrika talaga ng siya. mga bags. Yeah. Ito po ba yung mga native bags? Oo. Mga yun. handicrafts po? Yun. And nag-exist pa po ba itong business nila, ma'am? Actually, hindi na gaano. Kasi humina na over the years. Kasi siguro dahil marami na rin competential. So, yun. Pero bukas pa rin naman po. Meron pa naman. Paunti-unti na lang. I see. Okay. Oo nga. So, marami na kasing handicrafts owners dito. So, nag-venture po kayo naman into coffee shop na yun naman ang nauuso ngayon. Yung mga place where you can relax and have a good chat, have a good time with friends. Ayan. So, since yun ang uso, kailangan din mag-a-adapt tayo sa kung ano yung uso ngayon. So, coffee shop naman. So, 2 years. So, medyo nakapag-adjust na ang business. Masasabi na natin, well-adjusted na po kayo. O, meron pa rin pong mga challenges sa business na unresolved. Oo, meron pa rin naman. Aalis sa isang negosyo, ang mga challenges, kailangan lang talagang actionan agad bago lumala siya. Opo. So, usually, pag coffee shop ang business, ano naman po yung mga medyo challenges na na-encounter ng mga business owners? Minsan na uubusan ng kape. So, supply. Dito sa Legazpi. So, kailangan may backup supplier ka. Ganon. And a challenge din yung sometimes yung employees kasi di ba hindi maiwasan magkasakit or may mga emergency. So, kailangan meron ka talagang backup na mga plano. So, basically, yun lang naman yung mga challenges talaga. Yung weather, minsan, kasi yung brownouts, yun yung mga nakaka-apekto sa business talaga. I see. Okay. So, coffee shop, grabe. Sana nakikita ng lahat itong nasa screens namin na ang ganda-ganda sa mata. Mukhang napakasarap ng ino-offer ninyong food dyan sa Cafe Fabrica. So, yung waffles pa lang ninyo, ma'am, parang nagutom na ako bigla. Gusto ko na mag-breakfast ng waffles. Ang sarap-sarap tingnan. Hindi pa po ako nakapunta sa inyo. So, ito yung purpose ng aming programa, ma'am. Yung, in a way, we want to help local businesses na kagaya po ninyo na mas marami ang makaalam na in existence na yung inyong business, na nag-ooperate na po kayo para yung mga medyo ma-entice sa mga pinapakita nating pictures ngayon sa screen, subukan na din ang inyong coffee shop. So, may mga beauty queens pong pumunta sa inyo. Kwentuhan niyo po kami nito, ma'am. Mutya ng Pilipinas. I think this was last year ito. So, nag-sponsor kami ng dinner for them.
Yun. Mucha ng Oo. Pilipinas. So, Na it's a Albay. national... It's Albay. parang Okay. division So, ito. kung sino yung nanalo dito, siya nag-represent Yeah. ng Albay for the Oo. Mucha ng Pilipinas Tama. title. I see. And also, James, I just want to add, kasi yung food namin, kasi napag-usapan natin yung food, Oo. finish. Ang food namin, mga simpleng pagkain lang. Yung Homey. waffle. Oo, yung ganun. Parang what you see is what you get. Yung wala kami masyadong nilalagay na yung Extras. na hindi mo naman kakainin para na maging Instagrammable siya. So, ganun. Kasi that's Basic, one of our, simple. yeah, isa sa mga values na in-uphold ko is, you know, simple. And if makikita mo, vintage yung aking theme. And full of artworks. Yeah. So, I'll talk about that later. Yeah. So, yung, kasi vintage, so parang gusto kong i-portray yung buhay noon na napakasimple lang. Yes. So, yun yung ano ko talaga. Kaya, kung Yung theme ng coffee shop. Oo, kumbaga. very simple lang. And yung mga paintings naman is, they were, ano siya, kasi yung dad ko, yung father ko, who passed away in 2021, Yeah, I'm sorry siya for yung your painter ko. Siya yung nag-paint lahat noon. And masyadong marami siyang pinin kasi hindi na naman binibenta. So, nandun lang siya. That's why naisipan kong maglagay ng coffee shop para magkaroon ng bahay. Yung memorabilia. Yung mga paintings ng dad ko. So, it's really in his honor na itong Cafe Fabrica is na-create. Siya yung source of inspiration ko. Siya yung inspiration talaga. I see. Kasi yung, meron din kami mga lumang typewriters, mga lumang vintage. bagay, na itago for 50 years. Wow. So, nandun lahat, makikita mo na parang mini museum na rin. Yeah, oo. Tsaka yung father ko was a collector ng mga coins, na mga, mahilig siya sa music. So, lahat ng makikita mo doon is 100% family owned. Nice. Okay, from the name itself, Cafe Fabrica, dahil Fabrica, ay parang nagkukwento si ma'am ng kanilang family history at yung kanyang father, yung mga ginagawa at nakahiligan ng kanyang ama dito sa kanilang coffee shop. So, nakakatuwa. Yung palang mga paintings na display nyo po doon, ang gaganda. So, parang talagang artist yung inyong father na mahilig lang talaga siya mag-paint pero never niya pong binenta ang mga gawa niya. Hindi siya nagbenta. Pag may humihingi, binibigyan niya. And also, James, just to add, yung father ko died at 73 years old. Alam mo ba na nag-start lang siya mag-paint, 50 years old na siya. Wow. So, nag-umpisa siya sa lapis, sketch, ganyan. Never siyang nag-aral sa talagang fine arts or Hindi, ganun. talagang on his own. Kaya nakaka-inspire siya. Kaya ako naman, when I started itong Cafe Fabrica, 50 na rin ako. So parang ganon, parang it's never too late to start something. new. Ay, yun nga yun. Ganon, Sabi kaya, nga, di ba, si KFC nga, ilang taon na siya nung inumpisahan niya yung KFC business. Pero, di ba po? So, it's never too late. You can start young. It's much better if you start young. Pero, kung medyo nandun na tayo sa past 40s, 50s, di ba? Golden years na, kumbaga. Never too late to start something. Di ba? Yung father nyo, di ba? Sino mag-aakala na at 50 meron pala siyang talent sa arts? No? And since siya yung inspiration ko, James, ang ginawa ko, yung mga naiwan niyang mga pang-paint, mga paint brushes, paint colors, lahat ng iniwan niya, nilagay ko lang doon, and yung mga customers ko, pwede nilang gamitin. Nag-paint sila doon, nandun actually nakalagay sa isang wall, lahat ng mga artwork ng mga customers. So, parang it's one way then for them na ma-discover yung talent na, may talent pala ako sa drawing. Diba? Para ma-inspire sila na, But
kung halimbawa ma'am, para pupunta ako doon, magpipaint ako, na-inspire ako ng mga nakita ko. Oo. Meron din po ba kayong area doon where you like sell art material so I can bring it home with me? Meron din kaming binibenta ng mga art materials na pero hindi na to yung naiwan pa ni tatay ko. Opo, Parang yung separate nabili ko na na for lang personal. wholesale. Tapos meron din akong Maganda mga yun. board games kasi mahilig yung dad ko sa Scrabble tsaka chess. So I Naku. have may Scrabble doon, may chess, may mahjong pa nga kasi di ba nung araw yung Yes. mga titos and titos natin. mga mahjongera. So Nakakatawa nandun yung coffee shop ni mahjong nila. ma'am. Oo. So parang ibaba muna ang mga cellphone at tablet at bumalik tayo sa nakaraan kung saan. That's true kasi meron Maganda. doon na naglalaro sila ng may bingo pa nga eh. So yung iba Nice. nagbe-bingo Like doon. if you're a family, Oo. you can play bingo. So naglalaro sila doon. Hindi sila nagsa-cellphone kasi nagtawanan sila ng tawanan, Yes. ganon. So Maganda. nakakatuwang tingnan talaga rin. Maganda po yung concept ng business ng coffee shop ni ma'am. Kasi parang babalik tayo doon sa nakaraan. Yung simple basic na living and simple na mga ways on how we Oo. entertain ourselves sa Oo, mga nung panahon. Meron Diba? may piko na nilagyan ko lang doon May sa... shato area din po ba? Doon Ayun ma'am, nga, dahil kasi ako yung walang, champion ano, sa shato. Pero yun nga. At saka isa pa, James, Mhm. since ang naging mga customers namin, siguro I'd say mga 60-70% mga estudyante. Nice. So, ang ginagawa nila, so, Nag-wonder sila ngayon. No, oo, mga ano gusto gawin nila? So, meron din ano na, pwede po bang iwanan namin itong ano, kasi nagagawa silang mga necklace, Nice. mga... Oo, nakita ko. Oo. Artwork. So, sa kanila yun. Sabi ko, i-display nyo lang dyan. And, mabibenta siya. Madaming bumibili. Nice. Kaya, pupunta lang sila every month para i-collect So yung... parang in a Benta small nila. way, parang nagiging pabrika pa rin kayo kasi parang maraming ganon. napoproduce na mga Oo. kung ano-ano Oo. habang nagkakape doon sa inyo. Very At saka, nice. ang maganda, alam mo yun, natutulungan man na mag-market yung mga bata na kasi yun yung makaka-inspire sa kanila na, oy, mabenta Pwede pala. pala, Ay, oo. gagawa pa ako madami. Madami na ganon. mga artwork, beadworks. Oo. Kaya yun yung isa sa mga ano ko na, yun to inspire na bata pa sila, ma-discover na nila kung ano talaga yung talent Nakatago nila. na talent. Oo. Ang ganda ng concept, ang ganda ng business. So ito yung nakakatuwa na ginagawa naman nitong Ledipo office, no? Ako po, personally, natutuwa ako na share natin yung ganyan through our program na may ganyang business dito sa Albay na if you want to like imagine living in the past and then yung mga ginagawa noong mga sinauna. Kagaya ni ma'am na parang pwede mo i-relieve yung mga ganong moments by just visiting her coffee shop. So, ang ganda-ganda po, nakakatuwa, and you're right, very inspiring po ang kinukwento ninyo sa amin today. And syempre yung mga kabataan, like you said, estudyante yung mga habang sila yung nagkakape, may ginagawa sila and they can discover something new about themselves na pwede rin maging business venture. Nakakatuwa po. So ako parang interested ako to paint. Kasi ang lalayo ng mga nakikita ko sa Facebook, sa TikTok na you can drink coffee and paint at the same time. Parang Baguio pa yata yun, or Manila pa yung may ganong concept. So, mga Albayanos, meron na po dito sa Albay na ganon. Kasi ako po, mahilig din ako mag-sketch-sketch. So, perfect sa'yo doon. pwede na pala pumunta sa coffee shop ni ma'am. You can buy materials from her and then mag-paint. Hindi, actually, yung painting materials, may Separate. libre yun. Opo. Yung mga gamit ng father ko na naiwan niya, nandun. So, Yung mga brushes. nandun. Tapos, pwede mong gamitin, ganyan. Even yung paper, binibigyan namin. Yung Bigay lang kasi, talaga, grabe. Ang galing naman ni ma'am. Kasi nga, parang yun, very rewarding. Kasi parang, ay, siguro, yun nga, na nakakatawa na nagdo-drawing Yun ang hindi doon. mabibili ng pera na happiness sa mga negosyante, di ba Totoo. ma'am?
you feel fulfilled, ganyan, Yes. na achieve, ganon. Yes. So, Ang yun yung ganda. purpose talaga Your nun. father must be really proud of you in what you're doing po. Parang nakikita ko siya nakangiti habang nakatingin sa'yo. Kasi, di ba, yung buhay niya kinukwento mo through your coffee shop. Totoo po. So, nakakatuwa, ma'am. And also, Natouch ako. Di ba kasi malayo nga yung, Opo. di ba, Kimanto? So, parang nung nag-start ako na gawin siya, parang wala akong naging doubt sa sarili ko na hindi to kung hindi man siya mag-succeed, ang inisip ko lang noon was yung mga paintings and mga collections niya, ma-appreciate. Yun lang talaga yung appreciate. Kasi for the longest time, yan ang mga paintings nandun lang nakatago sa isang Ang kwarto. gaganda, actually, nakikita ko, ang gaganda. So, gusto kong i-share sa mga tao na, tatay ko yan, na nag-paint niya, gano'n. Wow, ang galing, ma'am, promise. Tsaka medyo malaki yung area. So, ilan po Malaki ang yan. maximum seating capacity nitong inyong coffee shop? Yung comfortable capacity is mga nasa 50. 50. Oo. Pag more than that na, parang, Medyo crowded. Yeah. Oo. Pero you can still accommodate more than 50. Oo, pero For baka big groups masigit pa na. talaga. And, ang lang kasi, we don't have air conditioning kasi di mahal yung kuryente. So, tsaka ang laki ng lugar kasi mga 100 square meters yan eh. So, pero hindi naman siya mainit sa lugar na yan. So, Maaliwalas pag summer lang siguro medyo mainit na. But Yeah. hindi siya, mapresko naman siya. Ang galing po ng idea ng coffee shop ninyo, ma'am. So, nakikita naman po natin dito sa screen na parang sabi niyo, ma'am, walang masyadong mga nilalagay. Pero yung art, andun pa rin. Yung, sabi niyo, hindi Instagrammable, pero kitang-kita ko po sa screen dito sa PIO Net TV na Instagrammable po ang presentation ng food. Marami nagsasabi na every corner is Instagrammable kasi Yes. bawat sulok doon may story. Yung Yeah, parang very nice. ganon. Hindi pare-pareho ang chairs, ang Hindi. tables. So, parang kada punta mo, bagong experience. Oo. Kunyari, And- dito ka sa corner na ngayon, tapos doon naman. Iba yung design. Ang galing, di And boring. Binabasa ko tong, nabasa ka dito, parang, yung parang, yung capital. Yes, yes. I just want to share personally na hindi kailangan maraming pera. Para mag-start. Na yung negosyo. Kasi sa case ko, kung ano yung alam ko Available. kasi kung ano yung available ay yung ginamit ko. Yung lugar, yung mga upuan, yung mga paintings, lahat ready na. So, parang inano ko na lang. And I love coffee myself naman. So, I started with a coffee machine na sarili ko, yung actually dinonate pa ngayon ng sister-in-law ko na ginagamit na sa bahay. Opo. So, doon ako nag-start. Hindi ako kailangang bumili ng madaming gamit. So, as I go on na lang, doon na lang ako nag-improve. Pero hindi totoo yung kailangan maraming Malaking kang pera. capital. Para mag-start ng business. Basta you have the right purpose. Right purpose. Oo, right attitude. Attitude. Ano po Talagang- ito, mga right attitude na ito, ma'am? Share po sa amin. Being positive talaga Positive. and believe in yourself. And faith in people. Faith in people. Yeah, kasi importante yun dahil if hindi ka magtitiwala sa ibang tao, you'll end up na palay kang baka niloloko ko, baka ganito. So you have to oo. trust and faith in people lang talaga yun yung Faith in people din. Oo. Yeah. But with caution, Oo. di ba, ma'am? Oo. Pero Para faith pa rin. in people, kailangan talaga din. Kasi, pag wala ka din faith sa mga nakasurround sa'yo, tsaka sa parang manifestation na rin yun. Parang i-attract mo din yung mga negative na tao. Oo, ganun. Pero kapag naniniwala ka doon sa kabutihan ng mga nasa paligid Kasama mo din, yun din yung parang energy na maa-attract mo. Yeah. Naniniwala ako doon. So, Ikaw ako ba? din. I believe in the law of attraction. Yes. Ganun. And Oo. also, James, add ko lang kasi nung inumpisahan ko tong Cafe Fabrica in 2022, so tinapos ko ng 3 weeks kasi hinabol ko yung birthday ng father ko. nakakatuwa. Para Talaga. bukasan. Hindi ng launch. Oo. Oo. So 3 weeks talagang
ito yung masasabi mo na one day gumising ako na, ay gusto ko mag-coffee shop. Ganon. Kasi parang ganyan. In 3 weeks natapos siya. And then, February, so nandito lang ako noon. Pero, in February of 2023, kailangan kong bumalik na Manila kasi nandun yung family ko. Ang nangyari, hindi na ako masyadong nakaka-uwi dito masyado kasi my husband got sick. So, kailangan niya ako doon. So, I was, monitoring the cafe remotely lang. Talagang CCTV, tawag, ganon. And wala akong choice kundi magtiwala sa kanila. Yes. So, ganon yung nangyari. So, very luckily naman na naka 2 years kami, di ba? Na yun na, tiwala sa isa't isa lang talaga. Yun naman yung kagandahan ng new technology sa atin. That you can still monitor your business even if you're far away. Lagyan mo lang ng mga CCTV cameras. Mamomonitor na lahat ng galaw ng tao. Yun naman ang kagandahan. So, tama. Like, nung nabanggit nyo kanina, challenges sa ganitong business, suppliers ng coffee, lalo pag may ganitong mga sakuna and bagyo, yung mga supplies sa delay, number 1 yun. And then, electricity, syempre, na sinusubukan naman ng provincial government of Albay na bigyan na ng solusyon kasi nagkaroon tayo, ma'am, ng energy summit nung nakaraan. And ako rin po, personally, marami nang nakausap na mga gusto mag-invest dito ng mga solar energies, and sana hopefully makapag-close deal na tayo para hindi na maging problema sa Albay ang kuryente and yung sabi niyong tao. Yan. So, trust people but be cautious pa rin. Kasi may mga deceiving din naman na tao na akala mo kay babae tapos meron pala silang mga masamang intention. So, yun. Ang galing. So, ngayon, na-resolve na po ba natin yung ating problems sa supply? Ay, actually, oo na. May na-meet na po ba kayong local producers? Oo, meron. Well, hindi sila nagpo-produce dito. Kinukuha pa rin nila sa kung saan. Tagaytay, Cavite, Batangas. Pero meron naman na kaming nakuha na reliable na supplier. Okay. So, kakao. May mga locally made na local producers na rin tayo ng kakao na baka coffee and chocolate, no? Hindi, actually, ang ginagawa ko, James, kasi doon sa fabrika, maraming pumupunta nag-aalok ng ganito. Kahit ano na inaalok na yan ng mga chocolate or mga coffee. So, ang ginagawa ko naman, binibilihan ko kasi yun to support din. Kasi para masupportahan din support each other, support local. Ganon. Or may mga lalapit na mga schools na magiging na sponsorship, ganyan. So, ako, yun na, ako is yung Cafe Fabrica is doing well naman. Kung kaya na mag-support. Nagsusupport kami. Ayun. Sabi nga, the more you give, the more you receive. So, the more blessing ang i-share mo sa kapwa mo, mas doble, triple na babalik sa'yo. Ang galing naman ni ma'am. So, napakaganda po ng concept ng Cafe Fabrica ni ma'am. So, ginawa niya to para sa memory ng kanyang father who discovered that he was an artist at a late age na, 50 plus na. Pero sabi nga ni ma'am, it's never too late to start something, lalo pag sa pagninegosyo, kahit medyo may edad na tayo, biglang parang may naisipan nilang ni ma'am na magko-coffee shop ako, and sabi nga ni ma'am, kahit walang masyadong puhunan, kung ano lang available resources mo, start from there. Biglang parang may naisipan nilang ni ma'am na magko-coffee shop ako, and sabi nga ni ma'am, kahit walang masyadong puhunan, kung ano lang available resources mo, start from there, and then mag-i-improve na lang. Hindi rin totoo na kailangan may experience ka kasi ako zero experience sa business. Sa business. Although your parents were business owners. Minded. Ako wala. Baka nasa dugo, parang namana pa rin naman. Siguro, hindi ko alam. Pero yun nga, siguro kung may drive ka talaga, nandun yung passion mo na ng business. Ano ba yung profession ninyo, ma'am, talaga dati? Ako, I was in a corporate before. Sa Manila ako. I was born and raised here. Nag-aral ako sa St. Agnes and Aquinas. Pero college, na ako, Manila na hanggang mapag-asawa ako. And uwi na lang. Naging corporate,
Opo. So, never ako nag-business. Ako, ilang Meron years yung benta-benta lang. Alam mo sa office, Opo. di ba? Benta ng Mm-mm. ganito, benta lang ng ganon. Ay, naku, nagawa ko na rin yan, ma'am. Benta ng tinapay sa umaga. Oo, ganon lang yung Pero di ba experience ko. nakakatulong yun ng malaki sa atin? Diyos ko, yung mga nakakilala sa akin. Nagdadala kong puto, nagdadala ako ng custard cake. Oo. Para mga 1 hour, ubus na. O di may pera na Oo, ako. Ganun diba? lang, di ba, Ganun ma'am? lang, business Diskarte. na yun. Yun. Oo. Parang ganun lang din. Hindi yung business na kailangan may business permit na aminin natin, sakit sa ulo. Kasi lalo na yung meron yan yung sa DNR. So, yun. Naging challenge din pala sa akin yung pagkuha ng DNR permit. Kasi may mga seminars, may madami. Pero ano naman siya, kailangan sumunod sa pinag-uutos ng LGU. So, natapos naman natin yun. Opo. Na-comply naman natin. So, ikaw po ay fully compliant sa BIR and DTI and Mayor's Permit. Okay. Ano po yung naramdaman nyo when you became fully compliant to all of this? Very proud kasi, meron ako business permit. Meron na kasi first time ko nga na magganito. So, parang nakaka-proud na talagang business, na ako certified. Legit, certified na business owner kapag ikaw ay sumunod sa proseso. At saka yung support mo na rin sa LGU mo. Yes, ayan. Kasi nagbabayad si ma'am ng tamang tax. O yun. So, mayroong added confidence as a business owner when you are fully compliant. Ayun, nakakatuwa. So, nung inumpisahan niyo po yung business, nag-register na po kayo agad or it took you some time before you decided? Agad-agad. Kasi yung kapatid ko is, siya, barangay captain dun sa barangay namin. So, hindi siya papayag na hindi mag-start ako ng business na walang ma-permit, ganon, barangay clearance, ganyan. So, yun agad. I see. So, inuna niya na maging, legit yung business bago po ano pa man. So, ito po bang Cafe Fabrica ay bahay nyo dati o anong part ng bahay or ano po ba? Actually, yung kinatatayuan ng Cafe Fabrica is sa ground floor. Ano siya, 3-story building na owned by my father and sa lolo ko pa kasi yung lolo ko, si LG Paran, siya yung owner ng building. Kasi doon yung pabrika nung mga abaca bags. Ano po yung name ng ninyo dati? LG Paran. LG Paran. LG Paran Handicrafts. Sa lolo ko yun. So yung building na kinatatayuan noon ngayon is owned by yung father ko and sa family niya, mga kapatid ng father ko. So, naman siya, kinonvert mo into a coffee shop. Yung ground floor. Pero yung third floor used to be a residence. Doon kami nakatira. Nung high school ako, na elementary, doon kami nakatira. So ngayon, yan, na nakikita mo sa screen, walang laman yan for the longest time. Siguro mga 10, 15 years na. Kasi nagkanya-kanya family na, kanya-kanyang bahay na. So, parang yung space, sayang, naisip mo. Naisip ko na gawin. Pero ang maganda dyan, James, ready na siya, yung counter, yung mga structures na nandun sa loob, nandyan na siya. Hindi na ako nagpagawa, hindi na ako, kumbaga ready na siya. Nilagay ko na lang yung mga paintings, mga upuan. Tapos hindi ko na rin pinatiles kasi kaya yung vintage floor tsaka walls niyan. Ito pa siguro yung mga old pebbles and Oo, 1970s. Tama po ba? 1977 kasi, 1970s. Ano yung flooring nyo, ma'am? Yung lang, semento. Semento na simple. Pati yung wall, semento lang. Kasi nga, siya, pabrika. So, dyan sila nagagawa ng mga bags, mga So, yan na yun. Hindi ko na siya pinagalaw. Parang ang sarap ng thin crust pizza nila. I-try mo pa. So, ano po yung siniserve natin, ma'am? Yung nasa menu ng mga best sellers natin? Ang best sellers talaga namin, yan, waffle. Sarap ng waffle. Kasi marami kaming variant na waffle. May strawberry, may Nutella, yung mga paborito ng mga kids. Na din plain. Tapos, chicken. Mabenta ang chicken. Parmesan, may pizza.
may sisig, ganyan. And how much naman po yung price ranges nito? Yung price naman is, very affordable naman for a pizza sa 270. Walo na kayong makakakain, ganyan. Wow! Kasi 8 slices siya. And yung mga cakes, kami yung actually, ako yung gumagawa ng chocolate cake. So, yun lang yung cake namin. Chocolate cake lang Oo, po. Parang tapos, signature lang na oo. Pero babalik-balikan yata Kasi, ito pag natikman. nakakataka nga kasi, di ba pag coffee shop, kape, May tsaka- piano pa, oh. Oo. Gumagana pa po yung Gumagana piano. yan. Wow. Kaya yung mga marunong piano, nagpa-piano. Si Diwata, kilala mo, nakapunta na siya dyan. Dyan na ginawa yung isang MTV niya, yung Delikado. Si Diwata na singer, hindi yung Yeah. Diwatang isa Ay, na. sa pares, hindi. Si Diwata, dyan siya nag-shoot ng Delikado, yung song na dyan niya. Nice. Tapos nagpiano pa Oo. nga siya dyan eh. Very So, nice. Eh, Ang si dad ganda. ko kasi mahilig kay Frank Sinatra. Kaya yung music na maririnig mo dyan. Lahat naman siguro ng tatay natin fan ni Frank Sinatra. Puro mga lumang kanta dyan Opo. talaga. Tipong Yung mga pag Sunday, bubutin ang naririnig buhok mo, ganyan. Oo, Oo. Sunday's best. Sabi niya. Nakakatuwa. Ayan yung ceiling namin is Yes, puro painting. yun nga yung next kong itatanong, pati ceiling may artwork. Ano po Oo. yung nasa ceiling? Yung lahat ng ng magagandang pinint na tatay ko ng mga flowers, Mhm. dyan ko nilagay sa ceiling. Ay So, naku, nandun bibisita siya ako sa naka- coffee shop niyo, ma'am. Oo, bisita Very ka. soon. Kasi Sige. gusto ko makita yung mga artworks para Oo. ma-inspire ulit ako mag-paint. Oo. Mahilig din po kasi ako mag-sketch, Ay, hindi. mag-paint. Na-discover ko na ang dami palang magagaling na mga artist dito sa kasi maraming nagdodrawing na ang gagaling. Meron mga professional na pumupunta dyan. Once pa nga nagkaroon kami ng event dyan, yung isang art organization dito, yung Art Lift, sila dyan, exhibit. Ayan. So, pwede kitang i-connect kay Ma'am DJ. Kilala mo ba si DJ? Ay, hindi. Parang vlogger ba to? Ay, ano ba siya? Ano Parang- pa? Artist. Parang Tapos may nababasa mga ko siya. activities po siya sa mga artist. Pwede po kayong mag-collab ng isang project. Ma'am Dij, ayan, if you're watching or if you can watch my program, baka pwede kayong mag-collab ng isang project ni Ma'am. Napakaganda Oo. ng kanyang advocacy para sa mga tao into arts. Ayan, pwede kayo yatang mag-match na dalawa. So, ayun, pwede kayong yung event mo, Ma'am Oo, DJ, ay sa pwede. coffee shop niya gawin. Oh, di ba? Nakakatuwa. So, si Ma'am ngayon si Ma'am Dij ay nag-iikot sa mga nasa lanta and yung mga bata para ma-distract ng konti at maging happy ng konti after nung traumatic experience ng Christine, inaano niya into art so and parang nakaka-uplift daw ng nag-workshop. nakikita Oo. niya personally. Hindi totoo kasi yung art kasi ako kahit hindi ako marunong mag-drawing. So, ang Expression ginagawa ko, eh. nagko-color na lang ako yung ready na parang yung pagko-color. Kasi may Yes. mga coloring books din ako doon. Parang release din ng emotion kasi ang art. Ganun. Oo. So yun ang ginagawa ni Ma'am Dij. Baka pwede yun. kayong Oo. Sige i-chat nga. ko rin si Ma'am. Oo. Sige, Ayan, sige. nakakatuwa. So, yun. So, homey ang mga food na siniserve ni Ma'am. Tapos, mas try yata talaga ang kanyang chocolate cake at wala na siyang ibang binibake na flavor kundi yun. And hindi naman siya magbibake nun kung hindi nauubos lang yung chocolate cake niya. So, must try siguro. And chicken and pizza na sabi niya 270 good for 8 persons na. Wow, amazing. Ayan. Plus, napakaganda ng lugar ni Ma'am and ang ganda ng kanilang ginagawa dyan sa coffee shop. So, parang every visit is a different experience, iba-ibang setup ng upuan. Ang ganda-ganda lang po ng inyong ginagawa. So, ano pa po ang mga future plans niyo for the coffee shop? Sa ngayon, wala pa kasi nga ako, natutunan ko na to take one day at a time. Mhm. So, merong mga nag-i-invite na maglagay ako sa isang mall, ganyan. Pero ako, sa ngayon, no plans to expand. Parang, maiiba kasi yung, yung feel, yung vibe. Oo, yung vibe. Pag sa iba. Kaya, sa ngayon, walang plans. Pero, syempre, magdadagdag pa tayo ng menu. Sa menu, magdadagdag kami. So, nagre-research and develop lang kami sa ngayon. But, baka
soon, maglabas kami ng ibang food. Kasi ganun yung mga tao din malalaman mo na pupunta sa'yo, kakain ganito, diba? Tapos, unless may bago ka ulit, babalik sila, diba? So, Yes. kailangan talagang mag-improve din sa food, sa service, ganyan. So, it's a continuous, Learning process. Parang, Oo. talaga para mag-survive yung business. I see. So, sabi nga ni ma'am, hindi kailangan ng formal background or formal education para mag-start ng business. Yung na-interview nga namin dito, ma'am, dati high school graduate Oo. yata siya, pero 3 na ang branches niya. Yung Trictions Bulalohan. And isa rin yun sa very inspiring na story Oo. na na-interview ko dito. Wala siyang alam sa business. Isa siyang construction worker, pero 3 na negosyo niya ngayon. Oo. So, ikaw, ma'am, ano po ba yung mga biggest learnings na naidulot sa iyo o nabigay sa iyo ng business na to? Pinaka natutunan ko siguro is maging pasensya. Mahabang pasensya. Mahabang pasensya sa mga tao, hindi lahat ng tao mapiplease mo, hindi lahat ng tao susuporta sa'yo. So, maraming negative and positive na learning. It's up to you na lang how you will take it. If you take it constructively or magpapa-apekto ka. So, sa akin ay syempre hindi tayo magpapa-apekto sa mga ganong mga negative. So, laban lang. Grabe tong business ni ma'am, parang puro puso. Yung love niya sa kanyang father, tapos yung love niya sa kapwa-tao niya, tapos yung kanyang kagustuhan na makatulong sa tao na ma-discover yung mga hidden artists sa loob nila, di ba? So, nakakatuwa si ma'am. Parang ang sarap ng magkaroon ng ganung business, no? Yung tribute mo sa father mo at the same time nagagawa mo yung gusto mo ring gawin sa sarili mo na maging business owner. Kasi, James, ako crafter din ako. Mahilig din ako magbuting-ting na kung ano-ano. Oo. So, kung makikita mo yung coaster namin, na feature yun dyan Ako lang gumawa noon. Coaster? Yung hindi pa nilalagyan ng baso. Ako lang yung gumawa noon. Tapos, meron din, nagbebenta rin ako noon. Kasi, maganda naman siyang coaster. Ang ginamit, kasi mahilig ako sa mga DIY talaga. So, lahat ng pwede kong i-DIY ko. So, yung coasters, DIY ko, yung lalagyan namin ng yung bill. Yun. Yung lumang picture frame, ginawa ko siyang parang tray na gano'n. Tapos yun yung binibigay sa customer para nandun yung bill nila. Ang cute. So, gano'n. Tapos, yun kasi ayoko kung merong gamit na pwede pang gamitin. So, ginagamit ko. Kaya ang ginawa ko din, yung mga hindi ko na ginagamit, hindi na namin ginagamit na mga gamit sa bahay, nandun na naka-display yung mga Pyrex, mga baso na nandun. Kaya meron akong parang thrift shop doon sa likod. So it's parang yun yung plan ko talaga for Cafe Fabrica, is maging one-stop shop siya na pwede kang mag-shopping, pwede kang kumain, pwede kang mag-sign ng oras, mag-drawing, ganun, kung wala kang magawa, ganyan. Very nice. So, ito mga millennials dito, mga bagong generation. Sa narinig nyo ba sa aming kwentuhan, naging interested din ba kayo pumunta? Ayun, di ba? Ang galing. So, sino mag-aakala na sa mga pag-idara namin ni ma'am, makakaisip pa rin kami, no? Diba? Ng mga ideas sa ganito sa business. So, nakakatuwa talaga. Ayan. So, syempre sabi nyo nga, anak kayo ng negosyante, kaya kahit papano, meron kayo appreciation. Konting napunta sa dugo ko siguro. Kasi late na rin oo. Kasi na-enjoy nyo yung corporate life. Oo. Kasi iba rin naman ang mga learnings natin sa corporate life. Oo, iba din. Yung mga challenges doon, iba din. Iba yung sarili mo yung oras mo. Yan. Kasi may freedom ka, ganyan. Tapos nasikaso na tapos pag nagkakaedad na yung 8 to 5 parang oo nga, routinary na pag may business ka, hindi na routinary yung everyday life mo. Kailangan balance din yung oras sa pamilya, sa negosyo, sa ganyan. Yun. Ano po ang tips niyo sa mga gusto rin magbukas ng mga negosyo
let's say, sige, sa ano muna, kabataan? Sa mga kabataan, yun siguro i-discover nyo muna kung ano talaga yung gusto ninyong gawin. Huwag kayong sumunod na, ay kasi uso yung milk tea, uso yung ganito. Kung hindi nyo feel, huwag nyo ipilit. Kasi sooner or later, Bobore din oo, sila. mabubore or hindi magsasucceed. Kasi nga, hindi yun yung nasa puso mo, diba? So siguro kailangan malaman muna kung anong gusto mo. And para sa katulad ng ginawa ko, kung anong meron ka, yun na muna yung gamitin mo. Kasi mahirap yung, di ba, wala ka ng kapital, tapos mag-loan, ganyan. Mahirap yung ganon kasi parang umpisa pa lang, di ba? So hindi mo naman alam yung kapupuntahan. So yun, gamitin mo kung ano yung available sa inyo. Aba, mahilig ka, yun nga, yung katulad ng mga estudyante yung pumunta sa amin, gumagawa ng bracelet, doon sila nag-uumpisa. So, later on, pag tinuloy nila yung passion nila, di ba, baka maging bonggang, diba? Baka accessory maker. Exporter pa sila. Yung ganon. Ano pa ba? Sa mga kagaya po natin na medyo late na ang urge na mag-business, ano po ang advice? Try. Kasi if you will not try, hindi mo malalaman kung magsasucceed ba or hindi. So, try lang. It's never too late to try something new. And makwento ko lang, James, yung isang barista ko is 57 years old. Wow! Kinuha ko siya, hindi niya alam maggawa ng coffee na yung by machine. So ngayon, eksperto na siya. Galing niya nang gumawa ng mga frap, mga So, at 57 ha? Pwede ka pa palang maging barista at 57. Oo, kaya very proud diba? ako sa kanya. Yes, basta may puso. At saka gusto mong matuto. Pag gusto mong matutunan ng isang bagay, yung drive mo to learn. You can do it. Talagang, Kanina, pina-flash yung waffle. Parang nakakatakam talaga yung waffle. Pero medyo tostado. Gusto ko yung ganung waffle. Crunchy yun eh. Ako din yun yung gusto ko. Diba? Ayan. So, ano po itong mga nasa loob ng istante niyo? Kasi yung tatay ko nga is, baka lumang istante yan, yung pinupull up yan ng ganun, ma'am. Hindi, pero luma na rin yan, mga 70s slide pa to, slide sa likod. So, yung tatay ko kasi is, hindi ko alam kung basurero siya dati kasi yung mga patapon na, itatago niya pa. So, nandyan yung mga lumang cellphone niya, yung lumang telephone, andyan kasi hindi nga siya nagtatapon ng gamit. Naku, lahat po yata yung mga parents sa atin ganon. Kaya, blessing naman kasi nagamit ko. Nandyan, naka-display. Very good, very nice. So, wow, parang mini museum and a coffee shop and an art shop in one. Pwede rin pala mag-shopping dyan, sabi ni ma'am. Kasi may thrift shop din siya. May thrift shop, mga lumang damit, na mga magaganda pa naman. Diba kasi merong mga tao na yung pa isa sa mga pinaniniwalaan ko medyo sa mga gantong kasabihan na diba yung basura ng iba baka kayamanan ng isa. Kaya nandun siya kahit makikita mo may mga baso doon may value pa rin. Sa ibang tao kasi wala nang value. Sa iba meron yun. Kaya nandun na siya kung sige na, papayagan ko na yung nanay ko na laging mag-hoard at hindi tapon ng mga gamit. Kasi ganun po ang problema namin ngayon. Mother, basura ayaw na itapon. Sige na nga, pagbigyan. May mga pumupunta doon na kita mo, sabi ko sa'yo, mong itapon eh. Yung nag-aana silang magkapatid ba yun? Sige na. Mother, keep everything you want. Ayan, gano'n. Kasi magagamit mo siya in the future. Sige na nga, mother. Tago mo na yan lahat. Ayan. So, yun talaga ang mga ugali ng mga sinaunang mga tao. Ayaw magtapon. Sige na. Pagbigyan natin sila. And ikaw po, nagamit mo naman sa business mo yung inyong mga tinago ng tatay. Tinago ng father, nakakatawa. Pati nga yung mga sulat. Alam mo yung mga pictures na nung kaluma-luma, 1950s na itago niya pa. So, yung iba din stay ko kasi nga, fabric siya dati. So, marami siyang
marami silang mga trabahador, di ba? So, pag nag-outing sila, nagpipicture silang grupo na madami. Nice. So, nandun, din-display ko nga doon. Yung mga kaapu-apuhan, baka makilala pa yung mga lolo-lola Oo, nila na dati trabahador nung pabrika Oo. ninyo, makikita nakadisplay. Si Lolo yan. Oo, Kung ganun sakali na nga yung sila, nangyayari. walang picture nung lolo't lola nila, punta lang sa Oo. inyo. Oh, Ay, meron. dito siya kami pupunta pa doon na nakakain, ganyan, kasama yung mga anak, mga apo. Na, dati, nagdadala ako ng mga bags dito. Yung gano'n. So, pati sila na, Parang naalala niya, yun na, nagdadala sila ng bag walking dito. down memory lane, Oo. sabi nila. Oh, Kilala pa nakakatuwa. nga niya yung ibang mga tao namin dati. So, Yes. nakakatawa. So at least yung mga dati yung trabahante o mga pamilya nila, pag pumunta sa coffee shop, naaalala nila lahat. Tapos nandun sila sa picture talaga. Kasi meron pa doon na mga buhay pa naman. So, pag punta sa nandun sila sa picture. Nakakatuwa na kabataan ang nakaka-appreciate nitong style ng coffee shop ninyo, di ba po? Oo. Kasi, nako, kung alam nyo lang kung ano yung saya namin noong Oo, mga diba? panahon na wala pang cellphone. Pero come to think of it, pag wala rin tayo cellphone ngayon, pero mahirapan rin tayo. Pero Oo. hindi, masaya talaga yung mga kabataan namin, yung Oo. mga laro at mga pinagagagawa namin nung bata Oo, kami. mga patintero, mga gano'n, Patintero, sipa, siklot, Chinese Chinese garter. Ano pa yon? Jackstone. Jackstone. Naku, kumpleto ko yan, ma'am. So, meron kayo lahat niyan dun sa Meron ano? akong Jackstone sa Nakakatuwa. copy ko. Pero yung patintero kasi Oo. walang space. Pero, di ba, Ay, yun yung mga meron kami nung laro, yung siklot. Yung parang may isang malaking unan, tapos apat na maliliit. Ayun Parang nga, Jackstone. Jackstone. Chinese Jackstone ata tawag Chinese doon. Jackstone ba yun? Basta. Oh, yung local term namin Basta nung ganon. siklot. Oo. Alam mo nyo yung laruin? Ay, nako! Parang Ay, nako, Jackstone champion ako siya. doon. Alam niyo yung Jackstone. Oo. Ay, yun, hindi mo pasasayarin yung Bola. bola dito sa ano. Kasi hindi siya magbabaw. Pillow siya Kailangan kasi. saluhin mo. Masaya yun. Mabilisan. Masaya yun. Ma, maglagay ka ng ano doon. Oo nga. Actually, naghahanap ako ng online. Pero siguro Parang kailangan ang ko ipil. Oh, yung laman yung niya. laman niya. Yung Or sand. sand. Sand, oo. Or yung fine sand. Or yung parang bato. Ano ba yun? Hindi, alam ko ipil. Yung buo, ipil. Parang yung munggo kaya. Ay, yung munggo. Kasi maganda yung tumutunog. Yung mga bata ngayon parang ano yan, pinag-uusapan nila. Anyway, ang saya laruin nun. Promise. So kung meron nun dun kay ma'am, nako yung mga friends ko, yung mga kaklase ko ng elementary, yayayain ko yun sa coffee shop mo para patunayan ulit kung sino totoong champion. Sige, ma'am. Oo, di ba? Oo, kasi ma'am. meron ako yung Jackson, yung gano'n, tumatalubog, tapos may ano. Habang nagkakape kami, basta may flat surface ka lang na gano'n. Oo. Madeline, yung mga kalaban ko dyan sa siklot dating nakatalo sa akin. Pag meron na si ma'am, pupunta tayo sa coffee shop niya para maglaro. Kahit sa classroom, di ba? Basta wala pa yung teacher, naglalaro tayo. Nakakatuwa. Ayan, si Sir Edmond Riantaso, yung may-ari ng Triction sa nanonood siya. Sir, binanggit kita kay ma'am kasi inspiring din yung kwento mo. So, ang ganda, nakakatuwa talaga yung inyong mga kwento ng pagninegosyo na sinishare dito sa amin sa Ledipo Business Hour. So, kayo po na mga nanonood ngayon at makakapanood nito pag mga may free time na kayo, please keep on sharing our program sa inyong mga Facebook pages para makatulong po tayo sa mga negosyante kagaya ni ma'am na mas spread pa natin yung awareness na sila ay open na for business at makatulong tayo sa paglago ng kanilang negosyo. Lalo kapag ikaw ay isang albayano, please share her story in your own Facebook pages. So, unlimited naman ang pag-share at walang bayad. Yeah, so, tulong na natin sa mga negosyante. Ayan po. So, nakakatuwa. Anything else you want to share po tungkol sa business? Actually, at this point talaga, gusto ko lang magpasalamat sa lahat na nagsuporta since the opening of Cafe Fabrica, na mga nag-share, mga nag-post about Cafe Fabrica na hanggang ngayon nag-share and nagpo-post pa rin. I owe this success na hindi pa naman sobrang, but for me it's success na. Kung hindi dahil sa inyo na mga nag-share, mga nag-support, kumakain, naglalaro doon, siguro hindi marating ng Cafe Fabrica yung kung ano man siya ngayon. And I'm inviting lahat, na lalo na yung mga
mahilig sa vintage, mga old music, sa mga games, sa artwork. Yeah, if you find time na makabisita doon, or kahit hindi kayo mahilig sa kahit anong binanggit ko, pwede, very welcome kayo sa Cafe Fabrica. So again, thank you very much sa lahat ng mga sumuporta sa Cafe Fabrica at sumusuporta pa sa Cafe Fabrica. Ayan. So, anyone po in mind, like a particular person that you want to thank po, na nakatulong din talaga sa inyo dito sa business? Ang mga, syempre yung family ko, na sumuporta sa akin. And yun, siguro yung mga ninuno ko, na dahil kung hindi naman dahil sa kanila, siguro wala rin yung Cafe Fabrica kasi wala akong paglalagyan ng Cafe Fabrica. And hindi ko siguro maiisip na magkaroon ng ganitong klaseng business kung hindi naman dahil sa naiwan nila. So, yun, sa mga, ang main source of inspiration ko yung tatay ko, and also yung grandfather ko na nagsimula lahat, si LG Paran, sa kanya yung building, and siya yung nag-umpisa ng Fabrica sa Kimantong. Kaya pag pumunta ka sa Kimantong, sabi mo Fabrica, alam na nila kasi yun yung Fabrica ever since, kasi nung nag-i-exist. Oo, nag-export. Fabrica na yung tawag doon. I see. Kaya sa naging Fabrica. Yan, ang ganda ng kwento ni Ma'am, and nakaka-inspire and nakakatuwa and nakaka-proud na may ganyang business dito sa Albay. Hindi natin kailangan dumayo pag gusto nating gumagawa ng art while drinking coffee and maglaro ng mga sinaunang laro na hindi na natin basta mahanap kung saan-saan. Jackstone nga, parang wala na akong makita doon sa cafe ni Ma'am, pwede pa nating ma-experience lahat ng ito. And yung mga anak natin, kung gusto nating makakita ng mga sinaunang bagay para ma-appreciate nila yung mga modern things na meron sila ngayon, dali natin kay Ma'am. Pwede pala mag-piano doon, mag-paint, gumawa ng artwork, gumawa ng beads at kung ano-ano pa. And buy items sa kanyang thrift shop. So, nakakatuwa. Very, very nice idea. And please keep on supporting our local business owners. Like I said, please keep on sharing the Ledipo Business Hour Magnegosyo Tayo program sa mga Facebook pages and walls. And if you are a business owner, you are fully compliant, you have BIR, you have Mayor's Permit, you have DTI, and you also want us to help you promote your businesses for free, please don't hesitate to get in touch with us at Ledipo Albay Facebook page, or you can get in touch with me at my mobile number 0961 012 4730 para ma-promote din po namin ang inyong negosyo ng libreng-libre po, hatid sa inyo ng Provincial Government of Albay. Gusto naming matuluyan ang mga micro, small and medium enterprises na mas maging bongga pa dito sa Albay at makapag-inspire tayo na magbukas pa ang mas maraming negosyo. The more businesses we offer, the more families we help, the more gaganda ang ekonomiya natin. Ikaw po ba, Ma'am, ilan na ang inyong employees ngayon? Ano lang, 5. 5. I keep it to 5 kasi mahirap din pag masyadong madami. Diba? So, si Ma'am nakaka-help ng 5 pamilya through her business. Oo, tama. Kasi syempre, pag mas marami sa family ang employed, mas gaganda yung buhay natin. Meron tayong spending power na tinatawag. So, thank you so much po, Ma'am, sa inyong pagpunta dito sa amin in spite of your busy schedule, and thank you for promoting Cafe Fabrica and for sharing your beautiful, inspiring story to us. Thank so, you. maraming salamat, and God bless you po. God bless your program too. Thank you po, dahil tumutulong kayo, for sure, babalik yan 100-fold sa inyo. And to everyone po, for watching. Any last message po that you want to say sa mga viewers po natin pagdating sa pagbe-business? Just gawin nyo lang kung ano yung galing sa puso nyo, and you'll never go wrong. So, mabuhay po tayong mga Albayano. Just mabalos po sa Indong Gabos. Ayan. So, thank you once again, Ma'am Marica Parandel Rosario, for being our special guest for today dito po sa
Ledipo Business Hour, Magnegosyo Tayo program. And sa lahat po ng mga nanonood at patuloy na sumusuporta sa amin, maraming salamat. Keep on sharing our program sa mga Facebook pages po ninyo. And if you are a business owner, don't hesitate to get in touch with us. Inuuna po namin ang mga Albay-born businesses muna. Pero po bukas ang aming programa sa lahat ng gusto magpapromote ng inyong mga negosyo. Thank you so much again. Bumangon po tayo, Albay, bangon Bicolandia. Pagkatapos po nitong bagyong Christine, sana po lahat tayo ay makabalik sa normal. Ginagawa naman po lahat ng provincial government of Albay ang aming makakaya po sa tulong ng iba't ibang agencies din na makapaghatid po ng tulong sa inyong lahat through the leadership of our beloved Governor Baby Glenda Ong Bonggao po. So thank you so much for watching another episode of the Ledipo Business Hour. See you again on Wednesday for another business talk. Magnegosyo po tayo. Good morning and God bless you all. Bye-bye po. Thank you for watching. Ayan. Mandates. The Local Economic Development and Investment Promotion Office is mandated to facilitate, prepare, coordinate, and execute local economic development and investment promotion policies, programs, projects, and activities in compliance with DALG Memo, Circular Number 2010-113. Vision. Ledipo Albay envisions to make the province of Albay the most preferred investment destination by providing a welcoming environment that provides ease in doing business, effective mechanisms, accurate and timely business information, and assistance to potential investors and partners. Mission. Ledipo Albay aims to foster the economic development and investment opportunities in the province of Albay through its various programs, projects, services, and activities. About the services. Local Economic Development and Investment Promotion is an office that is ready to assist potential investors and partners, private, individual or group, both foreign and local, and the general public, in terms of capacity building, advocacy promotion, marketing and product development assistance for the increased economic development and investment in the province of Albay.